Mga kasayan, magpapalit tayo ng regulator rectifier sa sa SYM bonus. Stock na regulator rectifier papalitan natin. Ito siya kasayan na paano magpalit ng regulator rectifier ng wala siyang overcharge. Ito yung ating regulator rectifier. Ito siya ba? Bubunutin lang natin yan. Pasahin na ito, bubunutin lang. Tapos, pag magpapalit tayo, suksok lang din. Susuksok lang natin. Tsaka sa susuksok lang din natin. Tapos, iti-testing natin. Pero kailangan natin dyan ng voltmeter. Kaya kung meron kayong voltmeter, mas safe ang inyong motor. Tapos, lagay natin ito sa, sa body ground. Siya kasaya, no? Sukin nyo lang dyan yung positive o yung kulay red. Kung may voltmeter kayo, doon na lang kayo titingin sa voltmeter. Tapos dapat hindi aabutin niya ng 16 volts pataas. Sasaya na 14 volts 14.2. Ngayon siya, tapos tetest natin yung ilaw, yung headlight natin. Okay, yung headlight natin din. Yung headlight natin okay. Ganito kasi yung pagtitest. Ngayon kasi paano naman kung ang ipapalit natin na regulator rectifier ay pang full wave. Kung pang full wave naman yung ipapalit natin, ganito naman. Ito siya kasi halimbawa magko-convert tayo ng 5 pin to 4 pin. Ang gagawin natin dito ay color coding lang. Itong isa plug and play Ito upgrade na to kasi pang full wave na siya. Ngayon, color coding lang, pansinin nyo. Ayan, kulay-kulay lang. Yellow, ayun yung yellow. Tusok natin sa yellow. Tapos red. Katabi yung red. Lagay natin sa red. Yan. Tapos sa likod, green. Yan na, green na. Kailangan tama-tama yung tapat-tapat. Tapos white. Sa iba namang kulay nito, kulay pink Yung white sa pink. Yan. Pero itong na to, magkakakulay. Tapos itong black, ilalagay nyo rin sa black. Dito sa flasher relay. Ayan, sa black ilalagay nyo sa black pag magagamit kayo ng full wave full wave regulator. Tapos testing natin. I-charging uli natin. Sa pula Sa pula natin siya ilalagay. Natin dyan sa pula. Tapos papatakbuhin natin.
Kasi kasayan ang pinapalit natin dito, replacement. Pero ang original lang ipapalit natin, automatic, ganun pa rin yung magiging reading niya, kagaya sa dati. Pag replacement, kailangan natin i-check para makasigurado tayo na hindi overcharge. Eh, siya kasayan na yung mga charger na tinetesting natin ha. Pero pansinin nyo kasayan, pag nagpalit kayo ng full wave charger, mawawalan siya ng mawawalan siya ng light coil kasi parehas charging yung yellow at saka charging yung white. Pansinin nyo ngayon yung ilaw. Pansinin nyo kasayan yung ilaw niya ngayon. Yung ilaw niya ngayon kasayan ay mahina. Hindi kagaya kanina na malakas. Kasi nga, yung parehas na regulator niyang 4-pin regulator ay may light coil. Yan, yung dalawang kulay na yan, yung yellow at saka yung white ay charging coil parehas. Kaya pagdating sa ilaw natin, mahina siya. Pati yung board natin. Wala yung board natin. Wala siya, ito yung pagkakaiba. Pero importante kasi hindi siya mag-overcharge ha. At kailangan compatible yung ilalagay natin. Kagaya niya, mababa siya mag-charge. Dapat mataas. Ibig sabihin, hindi sila compatible. Nakita niyo yung ilaw niya mahina. Kasi nga, itong full wave ay parehas siyang charging. Dalawang charging, wala na siyang light coil. Kaya pag pinull wave natin, wala nang light coil, parehas na siyang charging ito. Magiging parehas charging. Ito pa yung isa. Testing natin ilaw. Bilis na sa ilaw malakas. Pati yung dito, buhay oh. Buhay yung ilaw natin oh. Malakas. Kasi may light coil yun. Ngayon, pwede kayong gumamit ng 4 wires na ganito. 5 wires na ganito. Maganda pang TMX Alpha 125 ang gamitin nyo rito. Pag kayo nang gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit, pero iba-battery operated yung headlight. Tsaka taillight para malakas siya. Ngayon kasi paano naman kung ganito yung kung ganito yung ilalagay nyo, yung pang-battery operated na na regulator rectifier. Ito naman siya kasi hindi niyo siya pwedeng isuksok agad. Ito. Hindi siya pwedeng basta na lang isuksok ha. Kasi magkaiba yung nito, yung positive at negative. Ito. Itong red na to, dito mapupunta yun sa negative. Itong negative na green, mapupunta naman dito yan sa positive. Magkabaliktad sila. Kaya ang gagawin nyo dyan, pagbabaliktarin nyo lang tong negative at positive, pwede nyo lang gamitin tong ganitong regulator rectifier kung talagang walang-wala. Lalo't walang pambili at meron kayong ganito, may nagbigay sa inyo, ganito lang yung gagawin nyo. Pagbaliktarin nyo lang yung positive at negative, pwede nyo lang gamitin ito. Ngayon kasayan, pag hindi siya nag-overcharge sa mga ginagamit nyo at tama yung voltahe, kahit ibirit nyo, ibig sabihin, yun ang okay na okay yung regulator rectifier. Kasi ito, mga murang regulator lang to eh. Kaya iti-testing pa natin kung talagang hindi siya mag-overcharge. Kung may pambili lang original, yan, sigurado walang overcharge yan. Ang po kasaya na pang XRM 110. 14.3. 14.4. Tandaan nyo kasaya, kailangan di siya abutin ng 16 volts pataas ha. 16 volts pa ba lang para hindi magka-problema yung ating battery at ating mga ilaw. Walang puputok nating mga indicator, yung mga maliliit na bulb natin. Nandito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.